Lucas chapter 11. Ayan. Diyan na kayo sa verse 1. Simulan natin sa verse 1. No, tungkol sa pananalangin, no? Minsan nanalangin si Jesus, pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Kung meron pa tayo dapat na matutunan sa mga nagdala sa atin sa Panginoon ay kung paano mag-pray. No, kasi ang problema kapag yung nagdala sa iyo ay hindi marunong mag-pray, wala siyang matuturo sa iyo. No? Paano ka magpapaturo sa isang driver na hindi marunong mag-drive? Paano ka magpapaturong alam niyo yung yung mag-cellphone? Kung yung magtuturo sa iyo hindi rin marunong mag-cellphone. Naalala ko nga dati, lagi kong kinukwento, yung first time na binigyan po ako, binigyan ako ng cellphone. No, hindi ko alam kung nasan yung space. Yun yung keypad. Alam niyo yun? Yung kahit na yung thumb niyo sanay na may kausap ka, nagte-text kang ganyan. No, hindi ko alam ang space, kaya sabi ko, intindihin na lang nila. Okay, so dito po, no, babalik po tayo sa pinag-aralan natin last Wednesday, no, magandang hapon po pala, no, magandang gabi na, no, kay family po ni Kuya JR. Nakita ko po kayo last na yung picture nyo. Wala po ako rito na, pero natandaan ko po kayo. Ngayon, sinasabi niya rito, no, sabi ng mga alagad, turuan mo kaming manalangin. Kanino siya nahingi ng tulong? Nagpapaturo kay Jesus. Ngayon, ang sabi niya, turuan mo kaming manalangin. Okay, tayo po ay nakatungtong din naman sa paaralan, no? Nung ikaw ay kinder, elementary, high school, o maring college. Kasalanan pa ba ng school kung hindi ka natuto? Hindi. Dito rin, nagpapaturo silang manalangin at si Jesus ay hindi tumatanggi. Kasi sabi niya, manalangin kayo ng ganito. No? Ito po'y kahilingan ng mga alagad na turuan mo nga kaming mag-pray kasi yung prayer mo tumatalab. No? Turuan mo nga ako magluto kasi masarap kang magluto eh. O yan, di ba? Paano bang timplahin ito kasi masarap kang magtimpla? Yan, alam niyo mga kapatid, may mga kape po, mga tindahan ng kape na hindi masarap magtimpla ng kape. No? Ewan ko, bakit sa Starbucks ang mahal ng timpla? No? Ngayon, ang pinupuntos ko po rito, nasa sayo kung matututo ka o hindi. Ngayon, kung hindi ka na marunong manalangin, kung hindi tumatalab ang prayer mo, kasalanan mo. Hindi kasalanan ni Jesus. Hindi kasalanan ng Diyos. Nasa atin ang responsibilidad kung ito ba ay tatalab o hindi. No? Minsan kasi sabi nga, nag-pray naman ako, nag-pray. Marunong ka ba mag-pray? Kasi ang responsibilidad ng pag-aaral sa prayer ay nasa atin. Nasa iyo at nasa akin. Kaya kapag hindi nasagot ang prayer natin, kasalanan natin. Ang isang alam ko po, sa exam ko, magmula nung elementary, high school hanggang sa kolehiyo, alam ko kung babagsak ako sa exam o hindi. Sabi nung nangongopya, ako din, alam ko. Bakit? Kasi kung nag-aral ako, hindi. Alam ko naman yun eh. Kung ako ay papasa o hindi. Kasi nga, kung nag-aral ako, hindi. At dito po, ang responsibilidad para masagot ang panalangin natin ay wala sa Diyos, kundi nasa atin na. Kasi sabi niya, turuan mo kaming manalangin. Sige, ang Diyos ay, ang Panginoon ay magtuturo. Pero pag hindi ka pa rin natuto, kasalanan mo na. Alam niyo mga kapatid, ito po yung isang bagay na dapat yung galing mong mag-pray, dapat ikaw ang nakakapagbigay ng tulong sa mga tao. Bilang pastor, ikaw dapat marunong kang mag-pray na naibibigay mo ang kailangan ng mga miyembro mo. At bilang isang Kristiyano dito sa mundo na marunong kang mag-pray na naibibigay mo ang tulong sa sanlibutan, nakakapagdala ka ng tao sa Panginoon. Kasi kung hindi ka makakapagdala, hindi nasasagot ang prayer mo kasi nagpe-pray naman tayo. Amin po ba? Ngayon, sa pamilya mo, ikaw dapat yung nagbibigay ng kasagutan sa panalangin nila. Bakit? Kasi pinagpe-pray mo. Yung isa sa mga miyembro ng pamilya mong may sakit, may dinadaan ng problema, ang responsibilidad para matulungan siya ng Diyos ay nasa sayo dahil ikaw taga-pray.
Kaya nga sabi nilang gano'n, turuan mo kami mag-pray kasi Panginoon, marunong ka mag-pray. Nakikita namin, tumatalab ang prayer mo eh. At dito, binalik po ng Biblia ng Panginoon, ang sabi niya, nasa atin ang responsibilidad kung masasagot ang prayer mo o hindi. No? Kaya nga sabi niya, manalangin kayo ng ganito, Ama namin, sumasalangit ka, di ba? Ayan, and so on, tuloy-tuloy na yan. Ngayon, sabi niya, manalangin kayo ng ganito, sabi niya, Ama namin, hindi ko na po ulitin ito talaga kasi napatagal na natin ang pag-aralan ito. Pero ang tinutukoy niya, sabi niya, paano mag-start ang prayer mo? Pakihinaan niyo nga eko, mga kapatid. No? Sabi niya, our Father. Ibig sabihin dapat may relasyon ka sa Diyos. Hindi yung nakikidiyos-diyos ka lang. No? Naalala ko dati pagka pupunta po ako sa simbahan dahil nagkakayayan, nagsa-sign of the cross sila. Kita ko nag-sign of the cross, di magsa-sign of the cross din ako. No, bakit? Nakikigaya ka eh. Pero hindi ka ganun. No? Amen po ba? Ngayon, ang sinasabi po niya rito, no? Turuan mo kaming manalangin at kung hindi tayo matuto, kasalanan na po natin yun. Okay, punta po tayo rito sa 1 John, yung pinag-aralan natin last Wednesday. No, kasi nakakalungkot po yung mga tao para pang nag-aantay na lang ng sana, masagot ng Diyos ang prayer. Sana, puro sana. Pero ang totoo po, nasa sayo yan. Kung magaling kang mekaniko, ano pa? Magaling kang doktor, ano pa? Magaling kang teacher, magaling kang tutor, magaling kang chef, magaling kang tagapagluto, magaling kang salesman, nasa sa'yo yan. Depende sa galing mo. Ngayon, ito rin, no? Nakadepende yung sa kasagutan ng panalangin sa galing mong manalangin. At sa panalangin po, may mga rules. Hindi pwedeng hingi ka na lang ng hingi. Bakit? Kasi tingnan niyo po, no? Ang sabi po ng mga disipulo, turuan mo kaming manalangin. So, ibig sabihin, nasa atin ang burden ng pag-aaral. Turuan, ibig sabihin, pinag-aaralan. At kapag ka bumagsak ka sa prayer, huwag mo sisihin ng Diyos. Hindi sinasagot ng Diyos yung prayer ko. Bakit? Baka naman hindi ka marunong manalangin. No? Nalala ko po yung minsan sa haba-haba ng pila, kung kailan na nag-aapura ka, doon ka pupunta sa ATM na napakahaba ng pila, tapos yung nasa dulo, di marunong mag-ATM. Alam niyo ba yung pakiramdam nun? Nakakainis! Kasi kung ano-ano pinapa, mamaya gaganong-ganon. Tapos, may lalapit. Ano po, gusto niyo po tulungan namin kayo? Hindi. Hihingi pa ng mag-i-excuse pa eh. Hanggang sa mamaya, yung gwardiya na lumapit. Bakit? Ay, salamat. Kaya naka-andar din kami. Ang tagal, bakit hindi marunong mamaya? Sasabihin niya, ayaw akong bigyan ng pera. Hindi ka lang marunong mag-withdraw sa ATM. Eh ako, mabilis ako mag-withdraw. Bakit? Sanay. Paano? Nalala ko dati, sanay ako magaganyan-ganyan. Mamaya, biglang sasabihin po, call, nakalagay. Call. Ano ibig sabihin? Wala ka na ma-withdraw. Sanay kang mag-withdraw lang, wala nang i-withdraw. Kaya sabi nung bangko, nung ATM mo, call. Ngayon, may telepono naman riyan. Tatawag ako, sabing ganun wala na po kayong pondo. Nakakahiya. No? Alam niyo kung merong sanay dito? Tayo ay eksperto. Hindi, ano ba tawag doon? Novice, novice. Ano bang tawag doon sa term na yun? Novice, novice. Yung baguhan ka lang. Novice ba? Newbie? Newbie, yung baguhan. Yung intermediate, yung gitna. Ano tawag doon? Amateur. Yung professional. Di professional. Sa totoo lang, lahat po tayo ay professional sa hindi pagtanggap ng sagot sa prayer. Mag-amen kayo. Amen. Take it from an expert. Bakit? Nagdaan ako rin eh. Alam ko na parang nakaka-frustrate na may Diyos ba talaga? Bakit hindi nasasagot yung prayer ko? Pero binalik ng Diyos sa atin ang responsibilidad na kaya hindi nasasagot ang prayer mo kasi hindi ka marunong. Nasa atin daw ang responsibilidad. Kasi sabi niya, teach us to pray. No? Sabi nga nung isang kasama ko po noon, yung nanay niya ay may sakit ngayon. Ang sabi po niya, no? Sabi niya, Nay, bakit hindi ka gumagaling sa sakit mo? Lagi ka naman sa simbahan. Sabi po nung nanay niya, kasi tinuturuan ako ng Diyos.
Ngayon, nung na-born again siya, nalaman niya na ayaw pala ng Diyos ang sakit. Kaya nangyari, nung natutunan niya, bumalik siya sa nanay niya, sabi niya, Nay, kailan ka pa may sakit? Ay anak, elementary ka pa lang. Ano na ba ako ngayon, Nay? College ka na, anak. Ibig sabihin, ganun po kayo katagal matuto? Kasi sabi niyo, tinuturuan kayo ng Diyos. Ganun ba kayo katagal matutong kaya hindi kayo gumagaling? Sabi ko, nga no. Pero ganito po kasi, ang responsibilidad ng pagtanggap ng sagot sa prayer ay nasa atin. Kaya nga sabi niya rito sa 1 John chapter 5, verse 14. Yan na ba kayo? 1 John chapter 5, verse 14. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating binibigay Niya ang anumang hingin natin na naayon sa Kanyang kalooban. Verse 15. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Okay. Ito po yung isang rule ngayon sa driving lesson kasi, hindi po ako nagdaan sa driving lesson natuto na lang ko ng mano-mano. Ang alam ko, pagka naka-red light, hindi ka pwedeng dumiretso. Tama po ba? Kailan ka diretso? Kapag ka green light lang. O tingnan po natin yan. Kasi kung hindi mo alam ito, mahuhuli ka ng pulis. At kung hindi ka marunong manalangin, dire-diretso ka, uhihinto ka hanggang sa hindi masasagot ang panalangin mo. Ngayon, ang sinasabi niya rito, hindi tayo nag-aatubili. Ano na ibig sabihin atubili? Alinlangan. So, sa prayer, bawal ang alinlangan. Ano yung alinlangan? Urong-sulong, 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 sulong-urong. Pag ganyan-ganyan ka, no? Hindi alam kung tutuloy o hindi ka tutuloy. Sabi niya, bawal, kailangan diretso. Bakit? Kasi alam mo yung green light. Ngayon, ang Diyos po, ang Biblia ang nagbibigay sa atin ng green light kung pwede mo ba itong hilingin o hindi. No? Okay, dito sabi niya, ibibigay niya ang anumang hilingin natin sa Kanya na naaayon sa Kanyang kalooban. Tama po ba? Basta kalooban ng Diyos, ibibigay niya. Amen? Paano pag hindi kalooban ng Diyos? Hindi niya bibigay. Paano kapag kalooban ng Diyos? Ibibigay niya. Paano pag hindi niya kalooban? Hindi niya ibibigay. Tulungan niyo nga po ako. Kapag kalooban ng Diyos, ibibigay ba niya? Yes. Amen. Paano pag hindi niya kalooban? Hindi niya ibibigay. Again. Pag kalooban ng Diyos, ibibigay ba niya? Amen. Paano pag hindi niya kalooban? Hindi niya ibibigay. Ayon sa unang Juan chapter 5, verse 14 and 15. Sa makatuwid, bago tayo humiling o manalangin, alamin muna natin kung kalooban niya o hindi. Paano kung malalaman? Meron ang salita ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos. Ang Bible ay ang kalooban ng Diyos. Dito mo makikita yung gusto niya, yung ayaw niya, yung nakakapagpasaya sa Kanya, at yung nakakapagpasagot ng panalangin mo. At dito mo rin sa Biblia makikita yung ayaw niya, no? Yung kinagagalit niya, yung ikakasumpa mo, at yung hindi makakapagbigay ng kasagutan sa panalangin mo. Dito mo makikita. So, paano mo malalaman? Nire-research yan. Kaya nga dapat ang Biblia ay kabisado mo. Hindi ko sinasabing memorize mo, maganda sana. Pero dapat alam mo kung ang Diyos ito o hindi ang Diyos ito. Halimbawa, na-aksidente, natanggal yung ulo. Ay, pagsubok ng Diyos sa akin ito. Hindi ako niniwala ng pagsubok dahil hindi ganyan ang Diyos. Alam niyo ba yung kwento na nangyari sa Binangonan? Alam niyo pa yung Binangonan? Yung may bumibiling dalaga doon sa tindahan. Bigla ba naman tumawid, parating yung 10-wheeler. Alam niyo, lahat ng gulong niya dumaan sa likod nung dalaga. Nahati ang katawan. Putol. Alam niyo, pinilit pa rin nung dalaga na gumapang pabalik doon sa tindahan. Sabi nung tindera, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, yung sukli ko po. Kalooban ba ng Diyos na aksidente ka? Hindi. So mo makikita sa Bible yan. Kalooban ba ng Diyos na masunog yung bahay niyo? Hindi. Kalooban ba ng Diyos na magpunta ka sa impyerno? Hindi. Kalooban ba niyang pumangit ka? Hindi. Kaya nga may chinsunsu. Kalooban ba ng Diyos na pumangit ang buhay mo? Hindi. Kalooban ba ng Diyos na may sakit ka? Hindi. Kalooban ba ng Diyos na hindi maganda ang buhay mo? Hindi. Kalooban ba ng Diyos na nag-iisa ka? Na malungkot ka? Hindi.
Kalooban ba ng Diyos na lagi ka na lang takot, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas? Hindi. Ba't nangyayari sa mundo? Kasi nga, hindi pinapanalangin. Bakit hindi pinapanalangin? Kasi hindi nga nila alam. Nakukuha niyo mga kapatid? Kasi, alam niyo ba, nung isang araw po, isang kasama po namin, kasama natin, nung linggo ng umaga, alas 6, pastora ito, no? Part-time pastor siya. Ngayon, si Maribik ito, kilala niyo naman si Maribik, ano? Ngayon, nung umaga ng linggo, nakaramdam siya ng travail na tinatawag. So, alam natin ang travail. Ang ginawa niya, nag-travail siya, nag-tangs. At sabi niya, nakaramdam ako ng travail. Sabi niya, diniin ko na, tinuloy ko na. Bakit? Nagbibigay na ang Diyos ng warning. So sabi niya, tinuloy ko. Alam niyo, umaga, alas 6, kinukwento niya sa akin, alas 6 ng umaga, andun yung travail. Sunday yun. Yung iba, hindi na nagpe-pray. Kasi Sunday naman, nag-pray na ako ng isang linggo eh. Pero ang Diyos kasi, mahilig siya ron kapag binibigyan na lang kita ng ilang oras. No? So nag-pray siya, nag-travail siya, hanggang sa mamaya, okay na daw. Alam nyo, nung gabi, namasyal po silang magkakapatid, kasama po yung 2-year-old na pamangkin niya. Yung pala, may lagnat yung bata. Ano nangyari? Nag-convulsion sa mall. Hanggang sa nakita nila, tumirik na ang mata. Ang ginawa nila, niyakap na, tapos na meron daw isang dyan sa tabi ng mall na nakita na nagko-convulsion yung bata. Lumapit na, nakipaglayansa. Siguro, born again din. Ang ginawa po nila, tumawag na ng tricycle. Alam niyo, yung bata habang nasa tricycle, tumuwid na raw ang katawan. At nangitim na. Yung tirik na yung mata, hindi na nagre-respond. Alam mo na ibig sabihin nun mamatay na yan. Alam niyo, na-discover nila, may dengue pala. At may pneumonia. Sabi kong ganun, bakit, pinasyal pa? Hindi raw nila napansin. Pero ito mamatay na yun. Yung mga ganong klase. Yung isang kapatid niya, nurse. Alam niyo, ginawa daw ni Marvick, nilehan siya. Sabi niya gano'n, sa pangalan niya, na espiritu ng kamatayan, lumayas ka! Bakit? Alam niya kasi na hindi gusto ng Diyos yun. Bakit ka bibigyan ng buhay pagkatapos babawiin na lang? Hindi gano'n ang Diyos. Pag binigyan ka niya ng buhay, gusto niya, tapusin mo ito. Inalakasan na raw niya yung panalangin niya, ni-rebuke niya, pinalaya si espiritu ng kamatayan. Bakit? Papatayin yung bata Alam niyo, kinuwento niya sa akin nung isang kagabi. Kinuwento niya. Sabi niya, naka-video call ko na po yung bata. Tumatakbo na, naglalaro na. Yun Ayaw ng Diyos na, alam nga ng Diyos na mangyayari yun, kaya nga winawarningan niya tayo. No? Kaya nga, ang panalangin po, alamin natin kung ito ay kalooban ng Diyos o hindi, at ayaw niya na may sakit ang mga tao. Hindi niya gusto yun. Yung nga lang, ito po ang problema sa mga panalangin na medyo may kalaliman na itong binabanggit ko. Yung pagre-review, hindi tatalab pagka hindi labakapan ng travail. Kung hindi ka nag-travail, hindi mo pinanalangin ng una pa lang yan, kasi ang Diyos nagbibigay ng warning. Alam niyo po, walang mangyayari sa inyong aksidente, walang mangyayari sa inyong kamatayan, walang mangyayari sa inyong trahedya, sa ating lahat, nang hindi muna sasabihin ng Diyos. Yan ang legacy po ng mga Kristiyano, lalong-lalo na po taga-Rema. Kapag ikaw, kasi hindi ka pwedeng mamatayan, magkaroon ng aksidente, pangit ang mangyayari sa buhay mo, nang hindi muna sasabihin sa iyo ng Diyos para mapigilan mo. Kaya sabi kong gano'n, yun ang kagad Hindi ba niya nalaman yan? Imposible yan Kasi tayo po mga Kristiyano na nananalangin sa Espiritu Tongues, hindi pwedeng hindi ipapaalam sa iyo ng Diyos. Meron po tayo isang kasama rito, kapatid po nung nagsisimba po yan na mayroon siyang sakit. May sakit dito. Lumapit sa akin, matagal na po, ilang taon na. At sabi niya sa akin, Kuya Boy, sabi niya sa akin ganun, kumuha ba ng ano bang tawag dito, yung mga yung textbook ng mga bata, yung elementary, yung kalat-kalat lang rin. Tapos nung kinuha niya sa akin, nangangiti siya no? Tapos may siya, may diferensya na ginagamot nila sa isip, dinadala sa Maribeles. Tingnan mo kung anong ginagawa para magamot, kinukuryente.
Ngayon, lumapit sa akin, nakalabas siya sa ospital noon. Ibig sabihin yung pinagpahinga na muna siya. Pagdating puro, nagkita kami, ngiting-ngiti siya. Sabi niya, Kuya Boy, kasi magse-service ako ron, gabing-gabi. Kinuha niya yung mga librong niya, binigyan niya sa akin, sabi niya sa akin, pamana ko sa'yo. Yung mga textbook ng mga bata, pamana ko sa'yo. Pero alam niyo, parang sabi nila, may sira daw eh. Pero para sa akin, may meaning na yan. Ba't niya ako sinasabihan ng pamana? Ibig sabihin, mamamatay na yan. Wala pong 1 linggo patay na. Kinausap ko na yung mga kapatid. Pero isa nagpa-pray sa akin, no? Dinilehans kong ganyan. Naramdaman ko, mamamatay na. Kasi sasabihin ng Diyos yan eh. Halimbawa, ikaw pastor ka, tapos isang miyembro mo mamamatay na, hindi pwedeng di mo malaman. Hindi pwede. Imposible yan. Kasi ang Diyos alam niya yan. Ang Diyos kasama natin, kamanggagawa natin. Sinasabi niya sa atin yung, halimbawa, sabihin natin sino ba? Si Melvin ba? Si Melvin. Halimbawa lang, biglang sasabihin ng Diyos, si Melvin, ang lalaki. Hindi pwedeng hindi sasabihin ng Diyos yan. Kasi nga, pastor ka. Kasama mo siya, katulong mo siya, hindi ka nagpapastor mag-isa. May kasama ka. No? Kaya nga pagka magpapakasal ka, 2 na kayo, hindi ka nag-iisa, kaya huwag mo nililihiman yung asawa mo. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, dapat nga sabihin ni Ate Donna palagi kay Kuya Edwin eh. No? Ilang taon na po kayo mag-asawa? Ilang taon na ba? Ha? Wala na, kasi 20 plus. Minsan po, gumulong kayo kay Kuya Edwin, sabihin niyo kay Kuya Edwin, alam mo, may sikreto ako sa'yo, matagal na eh. Sasabihin ni Kuya Edwin, ano yun? Sasabihin niya, in love ako sa'yo eh. No? Natawa si Ate Jomay. Asa na tayo? Yung may nagpapapray sa akin. At nilehans kong ganyan, abay, mamamatay na. Yun ang nararamdaman ko, may papatay sa kanya. Hindi ko alam kung, sabi ko, ba't ganito pakiramdam? Ngayon, natutumba na siyang ganyan, hindi, pag nililehans naman tayo, nakapatong lagi, huwag may tutulak. So, ano nangyari? Kinausap ko yung mga kapatid, sabi ko, si mama niyo, may mangyayaring masama riyan. May nag-open sa akin, sabi niya, Pastor, matagal ko na pong gustong sabihin eh, kasi nakakapanaginip na po ako ng ataol sa bahay. Tapos sabi ng isang kapatid, oo po, nararamdaman ko may mangyayari kay mama. Bakit? Tapos nalaman ko, inamin po nung nanay, na namamanhid na yung mga extremities niya, yung mga dulo-dulo ng mga, nakuha niya. Papunta sa stroke yun. Ang ginawa namin, pinag-pray namin, nirebuke namin, hanggang ngayon, alam ko, buhay pa. Ngayon, kung hindi mo pipigilan sa prayer, magkakatotoo yan. No, ang Diyos ay kasama natin na tumutulong. Ngayon, pagka sinenyasan ka na, binigyan ka na ng signal ng Diyos, mag-pray ka na. Bakit? Kasi pagka nagkulang ka sa prayer, matutuloy yan. So, asa na ba tayo? Ano pinag-usapan natin? Hindi ba niya na-detect? Kasi hindi mangyayari yan na mamamatay ang isa sa mahal mo sa buhay nang hindi mo nasasabihin sa iyo ng Diyos. Imposible yan. Lalo na kung tagarema ka. Lalo na kung nanalangin ka sa tanks. No? Imposible. Meron ba isang worker sa Cavite? Galit na galit siya kasi yung tatay niya nabundol ng bulldozer. Pasintabi po, lumabas lahat ng bituka. Nasa bundok na bulldozer. Ang bagal-bagal ng bulldozer, di ba? Bakit siya ngayon na galit siya sa Diyos? Bakit daw hindi iningatan ng Diyos? Kinumpronta niya ako, tinanong ko, hindi ba sinabi ng Diyos sa iyo yan? Kasi kung meron ako sisisihin, ikaw. Sabi ko, hindi ba sinabi sa iyo ng Diyos yan? Gumanon siya, sabi niya, napanaginipan ko po. Ayun naman pala eh. Ang Diyos pala nagbigay ng panaginip. Anong ginawa mo? Nag-pray ka ba? Hindi po. O, ayan. Ikaw pa ang dapat sisihin. Alam niyo sa bahay namin, napapanaginipan ko noon Kasi ako na lang nakatira sa bahay namin. Pero syempre, nung buhay pang tatay, nanay ko, mga kapatid ko, andiyan kami lahat. One big happy family. Ano ginagawa ng one big happy family? A family that stays together ay palagi nag-aaway. Hindi mo maiwasan yan eh. Kahit mahal mo yan. Amen? Hindi talagang ganon. So yun, papanaginipan ko yung bahay namin nasusunog eh. Ano ibig sabihin ng masusunog ba talaga? Hindi. Magkakaaway mamaya. Magkakaroon ng away mamaya. Gusto ba ng Diyos yun? Hindi, kaya nga binibigyan ka na niya ng panaginip para ipag-pray mong mapigilan. Hello?
Nalala ko nga yung kapatid ko, tigil, dinadagdagan ko lang, dinadagdagan nito. Nakita kong ganyan eh. Nandun daw kami sa palengke. Nakita ko raw siya, tsaka yung boyfriend niya. Yung sumunod sa akin. Nakita ko doon sa panaginip ko, siya, tsaka yung boyfriend niya. Sabi ko, dito kayo, ba't kayo nandito? Hanggang sa mamaya, lumiko na silang ganyan, sinundan ko. Lumiko sila ganun, sinundan ko hanggang sa mamaya, sa dami ng tao, di ko na nakita, wala na. Kinausap ko yung nanay ko. Sabi ko, Nay, ingatan niyo, magtatanan yan. Ano nangyari? Hindi ako nag-pray eh. Ano nangyari? Di nagtanan. Tingnan niyo yung mag-asawa ka nang wala sa panahon. Ayaw ng Diyos. Kung yun nga eh, uunahan ka ng Diyos, bakit kasi mahalaga ka sa Kanya? At yung nararamdaman mo, may care siya. No? Hello? Minsan tayo, mukhang care bear, alam niyo yun? Yung mga bears. Pero ang Diyos, nagkikare sa atin. Ayaw niyang nangyayari yan. Ayaw niyang nasasaktan ka. Ayaw niyang nahihirapan ka. Ayaw niyang nalulungkot ka. Ayaw niyang... Ganun ang nararamdaman mo. Bakit? Kasi alam ko na pag nangyari yun, maapektuhan nanay tatay ko. Kahit ako. Sino nagkulang sa prayer? Ang Diyos ba? Hindi. Kami. So, ano nangyari? Hindi nagtanong. Nakuha niyo mga kapatid? Pero advance po tayo hanggang sa naalala ko po, yung bayaw ko, umatay ng camp at ako po nagpatanggap ng tanks. So, gumanda pa rin. All things will work together for the good of those who love God. Pero, Romans chapter 8, verse 28. Pero verse 26, sabi niya, mag-pray ka muna. Mag-travel ka muna. Verse 27, verse 28, mapapaganda. Kung verse 26, magpe-pray ka. Nagpakita na ng panaginip, ng pangitain, ng senyalis ang Diyos, hindi mo pa rin pinigilan. Pinigilan, Kuya Boy? Oo, kasi ikaw pipigil. Paano? Pagpe-pray. Sa prayer, mapipigilan mo yung ayaw ng Diyos. At kaya nga, kung sabihin natin, halimbawa, si May, ito si May, sabihin niya sa akin, Pastor, may sakit ako. Ano sakit mo? Meron po akong katarata. Patingin, andito po sa tenga. Tama ba? Hindi. Kakaibang sakit yan. So, pag-pray natin, anong mangyayari? Gusto ba ng Diyos may katarata ka sa tenga? Hindi. No? Saan niya gusto? Sa mata? Hindi. Ayaw yung may katarata ka. Ayaw may sakit ka. Kaya nga sinabi ng Biblia, sa pamagitan ng mga latay niya, kayo'y nagsigaling. So, pag-pray natin, nalala ko dati may isang bata po ako sabi niya, lumapit sa akin, sabi niya, sakit po yung tenga ko. Ngayon, kasi kapag ka nagpe-pray ka sa tenga, sa totoo lang, pasintabi po ha. Kapag yung tao may sakit sa tenga, may nalabas yan. Ano nalabas? Pasintabi po ha. Pasensya na po. Nalabas talaga yan. Lalo na kung may infection. Kaya ang batas, dito sa Biblia, kapag ka ang pinagpe-pray mo, sabi ng Biblia, kapag ka ipagpe-pray mo, yung may problema sa tenga, yung daliri mo, papasok mo. May nalabas. Ganun talaga. No? Ganun talaga. Ngayon, digilan niya akong gano'n. Wala naman ako naramdaman. Bata lang eh. Sabi kong gano'n. Sabihin mo, gusto ba ng Diyos na may sakit yung bata? Wala. Ayaw niya. Kaya sabi ko, ikaw na sakit sa tenga, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, di tinanggal mo na yung tenga, tinanggal mo yung daliri mo. No? Tinanggal mo yung daliri mo, tapos sinanong ko siya, sabi ko, masakit pa? Sabi niya, wala na po. Ayun, gumaling na siya. Ngayon, maganda yun kasi biglaan, paano kung hindi ka agad gumaling? Ang kalooban ng Diyos ay dinidiscovery, inaalam. Kaya nga yan, huwag ka magpe-pray nang hindi mo alam. No? Ano po ibig sabihin dito? Basahin mo yung Bible. Alamin mo mga kwento riyan. Alamin mo ugali ng Diyos dito. Makikita mo ugali ng Diyos dito. Makikita mo yung ayaw niya sa gusto niya. Alamin mo, maging kabisado mo. Nakuha niyo mga kapatid. Alam niyo dito po sa yung SEC, ano ba yung Security and Exchange Commission, hindi ba nagpaparegister tayo? Ngayon may mga tinatanong kami. Kung gusto niyo palang humingi ng tulong, ayan si Ate Marvic, maraming alam diyan. Ngayon si Jebany pumunta po doon sa SEC, nagtatanong, bakit alam kasi nila ang pasikot-sikot. Nakuha niyo mga kapatid, alam nila. Ngayon, ang Biblia, alam niya kung ano yung tama, mali. Tuturuan ka nito kung paano masagot ang prayer mo.
Pero dapat alam mo, yung pasikot-sikot, ano yung nakakainis sa Diyos, ano yung nakakatuwa sa Diyos, ano yung diringgin ng Diyos, ano yung hindi niya diringgin. No, hindi yung palagay ko, hindi palagay mo lang yan. Dapat alam mo. Paano mo nalaman? Kasi nabasa mo, nakita mo. Meron kang solid na pangahawakan ayon sa batas. Ayon sa batas ng Biblia. Kapag na-discover mo na ang kalooban ng Diyos, alam mo na ang kalooban ng Diyos, paglalaban yan. Pinaglalaban yan. Halimbawa, nalaman mo na ayaw ng Diyos na may sakit ka, ay lalaban ka na. Ngayon, maaaring makuha mo ngayon, pero maaaring 1 linggo kang lalaban. Maaaring 1 buwan kang lalaban. Pero, basta ilalaban mo. At alam mo kung gagaling ka. Nakukuha niyo mga kapatid. Naalala ko po nung unang panahon, last Wednesday, nahihilo ko. Hindi ko alam kung naglili ako or what eh. Nahihilo ako, napansin nyo? No, kinat ko na kagad yung nakapikit na akong ganyan, nag-Garfield na yung mata ko eh. Bakit? Nahihilo na ako eh. Hindi ko na nga tinapos yung service natin, di ba? Pinasa ko na. Ngayon, naikot yung paningin ko eh. No, umiikot ang mundo ko. Nahihilo ko. Sabi ko, bakit ganito? 1 month na, 4 weeks. Sabi ko, bakit naikot yung ko? Ngayon, alam niyo, nagpunta ako sa doktor. Bakit ako pupunta sa doktor? Kasi gusto ko malaman kung ano sakit ko. Hindi rin alam ng doktor. Ang ginawa po ng doktor, binigyan ako ng maraming order sa laboratory. Sabi ko, patingin nga natin kung magkano to. 10,000. Lalo kung magkakasakit nito eh. Yung gastos, alam niyo yun? No, na hindi ka mamatay sakit mo, mamatay ka doon sa gastos eh. Sabi ko, ayoko sa second week pa ng July. Ngayon July daw ako magpa-laboratory. Bakit kasi? Ang BP ko umaabot ng 200 na eh. Nahihilo na ako, ganun. Na ilang na yan. So, sabi mo sa katabi mo, nasa edad yan. Pero lalabanan natin. Bakit? Alam ko, ayaw ng Diyos na may sakit ako. Gusto ng Diyos mabuhay pa ako. Amen. No? So lalabanan mo yan. Ngayon, nung isang araw, nahihilo na naman ako. Talagang nahihilo. Ayoko na mag-BP. But alam ko na eh. Tapos, hindi pa naman ako magpapalaboratory. Pero alam ko na mangyayari alam ko na lalabas sa laboratory. Wala ka naman makikitang maganda dyan eh. No, lahat sasabihin ka nung pangit. Pinapa-ultrasound yung puso ko. Bakit? Buntis ba yung puso ko? Meron palang ultrasound sa hindi lang ECGs, pati ano gagawin mo? Alam ko naman ayaw ng Diyos may sakit ako. Lalaban ako. No? Kaya minsan sinasabi tayo, may battle tayo. Ibig sabihin, may nilalabanan kang sakit. Maganda kung biglang gagaling ka. Pero madalas hindi. Minsan nagbibilang ka na ilang araw. Pero sa loob ng ilang araw na yun, ipaglalaban mo ang kalooban ng Diyos. No, sabihin mo sa katabi mo, hindi pinaglalaban ng pag-ibig. Ngayon, ito, naalala ko po nung ako po yung nag-aaral dito sa Piatti University nung unang panahon. Maagang pasok ko, nagtataka ko, pagdating ng alas 9, sasakit ang ulo ko. Everyday yan. Pagdating ng alas 9, sasakit ang ulo ko. Kaya meron na ako nakareding. By Jessic, natalab sa akin yun eh. No, safe yan sa mga buntis. Joke yun. Okay. No, tugtog ka na yan. Ngayon, sabi ko gano'n, bakit ganito? Tuwing alas 9 ng umaga, nasakit ang ulo ko. Bakit kaya? Hindi pumapalya. Bakit hindi alas 8? Ngayon, kung hindi ako inom ng gamot, aabutin yan hanggang hapon. Kaya sabi ko, may mali eh. Bakit ako sumasakit? Yung tipong hindi nawawala. So ano to, migraine? Anong sakit ito? Gusto ba ng Diyos na may sakit kang nararamdaman tuwing alas 9? Ayaw ng Diyos yan. Paano mo malalaman? Makikita mo sa mga kwento. No? Yung lola mo nga, tiningnan ka lang, alam mo na ibig sabihin, manahimik ka, pingutin kita. Alam ba yung tawag doon? Makuha ka sa? Tingnan nyo, pare-pares tayo, alam natin yan. Makikilala mo yung tao makikilala mo yung tatay mo, nanay mo, yung uncle mo, yung auntie mo, yung lola mo, lolo mo. Kilala mo
ang Diyos makikilala rin natin sa salita niya. Malalaman natin yung ugali niya, yung ayaw niya, yung gusto niya, kilalanin natin. Doon mo malalaman ang kalooban ng Diyos. So, ano nangyari po? Sabi ko, dahil tuwing alas 9 na lang, sinasaktan ako ng ulo. Hindi tama ito eh. Ay, dumating yung time, sabi ko gano'n, hindi na ako iinom. Lalabanan kita. Kaya pagdating ng araw na yan, ayan na. Nararamdaman mo gumaganong ba sa ulo mo? Alam niyo yung pakiramdam na yun, sasakit na. Kaya sabi ko, sa pangalan ni Jesus, ikaw nasakit ng ulo, lumayas ka sa akin. Lumayas ka, iwanan mo ko, ayaw ka ng Diyos, ayaw din kita. Kaya sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa ulo ko. Ikaw na spirito ng sakit ng ulo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ay bugbugan na lang kami. Alam niyo nung umalis, di na bumalik. No? Nakikinig pala. Mas masunurin pa kaysa sa'yo. Nakikinig. Alam niyo pa, isang sakit ko? Ulcer. May ulcer ako. Halos mamalipit ako rin sa ulcer na yan eh. Kapag inatake nga ng ulcer, hindi ka mapapakali. Alam niyo, one time doon po sa kabilang simbahan, naramdaman ko, ayan na yung ulcer. Anong gamot sa ulcer? Diatops. No, Omeprazole. No? Ngayon, ayan na. Ito mong ulcer kasi, kakaiba to eh. Kulang ka sa pagkain, masasaktan ka ng ulcer. Sobra ka sa pagkain, sasakit din yung tiyan mo sa ulcer. Aba, nung ayan na. Sabi sa pangalan ni Jesus, umalis ka dyan. Hindi kita tinatanggap. Ayaw kita. Alis ka. Hindi ko gusto ang ulcer. Ayaw ka ng Diyos. Ayaw kita. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, naramdaman ko nung pakapit na siyang ganyan habang ginaganon ko. Siguro tinatawanan ako ng mga kasama ko. Kasi nagagaganon ka. Nung nakaganyan na siya, nakita ko, naramdaman ko po, umalis. Marami pa po ito. Ngayon, kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, siguro kalooban ng Diyos na may ulcer ako kasi madamot ako sa pagkain. Hindi. Ayaw ng Diyos na may sakit ka. No? Lalaban tayo. At may promise si Lord, mananalo tayo. No? Wala pong mali sa alam mo mga lyrics ng kanta. Ako po'y mahina dyan. Saan manggagaling ang tulong ko? Yan, makawit po tayo. Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo. Pag-asa mo ay sa'yo. Titiwala ako. Ibig mo sandigan ko. One more time. Saan manggagaling? Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo. Pag-asa ko ay sa'yo. Matitiwala ako. Pag-ibig mo iyang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang karanasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Nawag na Jesus sa buhay ko. Alam niyo po, kahapon, yung isang worker po natin dito sa Tarlac, no? Ibinalita kasi sa akin na yung tatay niya ay nasa ospital ay naputukan ng ugat sa ulo. Ngayon, may dugo na, blood clot na. Usually po yung ganyan, ino-opera yan, tinatanggal yung blood clot kasi ngayon, nagpunta sila mayan, tsaka yan, si Desiree, tsaka siya. Dumiretso sa ospital. Napakahabang biyahe, nabutan sila ng traffic. Ngayon, ang findings po, yung may blood clot. So, aalisin yung mahirap yung mga ganong sakit.
Ngayon, gusto ba ng Diyos na may sakit yung tao? Yung tatay, yung papa? Ayaw. So, ilalaban mo. Lalaban mo sa prayer. Bakit? Wala kang pag-aatubili na yung urong-sulong kalooban ba ng Diyos na gumaling ang tatay ko? Hindi. Eh, kalooban. Kaya ilalaban mo. Kaya hindi ka urong-sulong kasi pag urong-sulong ka, hindi tatalang prayer mo. So, pinuntahan nila, anong oras na kayo nakarating doon, Desiree? Ng gabi. Tingnan niyo yan, no? Eh, public hospital yun. Ibig sabihin, may visiting hours yan. Pero nakalusot sila. Ngayon, syempre, pinag-pray nyo. Pinag-pray. No? Ang prayer kasi, pinapatupad mo ang kalooban ng Diyos. So, ano nangyari? Ngayon po, nag-message po. Kanina lang. No? Ito yung message niya. Habang papunta kami dito. Chinek ulit yung bleeding. Yung blood clot. Nag-blood clot eh. Sabi niya, wala na pong makitang blood clot sa brain ng papa niya. Hindi natupad yung panalangin. No? Ito dapat ang ginagawa ng mga Kristiyano, pinagpe-pray nila yung mga may sakit. Alam nga naman magsinungaling yung resulta. Wala na raw makitang, wala na raw pong makitang blood clot sa brain ng papa niya. Alam niyo kung anong na-save dito? Yung katakot-takot na gagastusin. So, pwede mo ilapit yan sa PhilHealth o kung saan, pero yung i-drill yan eh. Tapos, napaka masalimuyot na ooperahan ka sa utak. Pero dahil sa prayer, wala na pong blood clot doon sa brain ng papa niya. Marami pa po kung pwede ikwento sa inyo. Bakit? Kasi pinapataas ko po yung tiwala niyo sa Diyos. Na kapag may nangyaring hindi maganda, alam ko na gagawin ko. Pag pe-pray ko to, gagaling ako. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinunod ang iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Amad na Jesus sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinunod ang iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Kapag ka Jesus sa buhay ko. Kaya nga po tayo nagbubukas ng simbahan kasi ang hinahanap mo rin yung soul winning tsaka yung pagpe-pray sa may sakit. No? Trabaho po ito ng pastor. Alam mo, ikaw bilang pastor, hindi pwedeng mamatayan ka na, hindi mo alam. Hindi pwedeng may mamamatay na hindi mo alam bilang mahal mo sa buhay at bilang pastor. Ganon talaga. Kasi, ang sabi po ng Biblia, hindi gagawa ang Diyos. So, hindi niya pahintulutan ng isang bagay na hindi mo alam. Amos 3:7. No? Ganon ka-importante sa Panginoon. Lalo na kung masasaktan ka, maapektuhan ka, sasabihin mo na sa'yo ng Diyos. Ako niya mga kapatid. O sige po, grupo po tayo ng tikat-tikatlo at ipag-pray po natin yung July camp, no? Sa Amos 3:7 yan. O sige po, guluhin natin yung bangko kasi dito po sa midweek, nag-pray po tayo ng ganyan. May sasama na lang po kay ate. Ikaw na Miriam. Pag-pray natin.
Pag-pray natin yung July camp.